Alamin naman natin ang sitwasyon dyan sa North Luzon Expressway mula kay Francis Rivera. Magandang gabi sa iyo, Francis. Magandang gabi, Joey Chiki Magse. At kita nyo naman sa aking likuran, talagang wala pa masyadong pila. Actually, itong pila na to, pila lang to para doon sa mga naka-cash lane. Pero as you can see doon sa may kabilang side, yung mga naka-RFID na meron ng RFID, no? Ay tuloy-tuloy at smooth ang dating. Pero kanina, no, na-observe din natin na meron din talagang peak hours na tinatawag yung pamunuan ng NLEX. At nakita rin talaga natin na talagang nag-pile up yung pila dito sa mga naka-cash lane at marami rin talagang mga kapatid natin ang humabol na magpakabit din ng RFID sticker. Well, ini-encourage din naman kasi ng pamunuan ng NLEX na magpakabit na ng RFID sticker dahil una, unified na yung kinakabit nila. So, pwedeng sa NLEX at pwede rin magamit sa SLEX. Ano? At isa pa ay meron pang umaandar na yung programa nilang biyaheng arangkada kung saan nagbibigay sila ng mga serbisyo sa ating mga kapatid na motoristang umuwi sa kanilang mga probinsya. Ito na nga dyan yung free towing program kung saan yung kung magkaroon man ng aperya yung mga kapatid natin na babiyahe sa kanilang mga sasakyan, libre na yung towing, no, sa pinakamalapit na exit at para matugunan kung ano yung mga naging problema sa kanilang sasakyan. Kaya ang paalala nila bago umalis, no, panatiliing nasa kondisyon ang kanilang mga sasakyan. Siyempre, maging yung kanilang sarili para iwas aperya at iwas din sa aksidente sa daan. Joey Chidi Magse. Blow bagets, huwag kakalimutan daw yun. Pero Francis, ano bang nabanggit dyan sa iyo ng management ng NLEX? Kasi bukas, syempre Holy Wednesday, half day ang mga kapatid natin sa gobyerno. Ano bang inaasahan nila na sitwasyon dyan bukas? Kasi tomorrow talaga yung expected nila na talagang dadami or dadagsa yung mga motorista dito sa NLEX. Kasi nga, yun nga, una, half day at yung prediction niya kasi nila kanina, last day na ng mga sa school or yung iba kasi maaga na nagsuspend din ng holiday o ng pasok. Ano? At yung iba naman, nag-file na ng leave. So, ina-expect nila na baka dumoble pa yung mga kapatid natin o yung mga motoristang maitatala nila dito na daraan ngayon bukas, no, Miyerkules Santo sa NLEX, no. Pero in-expect kasi nila ngayon nasa 3% lamang, no, from 10 to 15% last year kasi nga dulot na rin talaga ng pagtaas ng presyo ng gasolina, no. At isa sa mga na-observe ko kanina dun sa mga motorista, yung iba, hindi na gumagamit ng aircon, nakababa yung mga, nakababa yung mga bintana nila habang bumabiyahe. Kaya marami tayo nakitang gano'n na siguro isa rin sa mga tipid tips o tipid hacks na ginagawa ng ating mga kapatid para kahit paano makabawas o talaga makatipid sa pagkonsumo ng gasolina. Okay. Pero ang hirap nun kasi tag-init. Yes. Tapos hindi ka mag-aircon. Gabi na ba yun, Francis? O kahit kaninang hapon? Oo, kanina hapon yun, Gigi. Wow. Kaya na-aamin ko kanina na kinakaya nila yung katirikan ng araw. Pero kasi siyempre mahangin naman kasi moving sila. Oo, Pero pag pumila ka dito, ang init ng araw yung sa hood. So Yes. nararamdaman mismo sa loob. Ganun talaga. Sige. Nako, maraming salamat sa iyo, Francis Rivera. Nag-uulat ng live mula po dyan sa NLEX. Thanks, Francis. So, si Francis ang inulat niya sa North Expressway po or sa NLEX pero yung MPTC po o yung Metro Pacific Tollways Corporation na parang sister, hindi naman kundi sister company po natin dito sa ating stasyon. Yung nagpapaalala sila doon sa kanilang pinadalang press release na hindi lang sa NLEX. NLEX, SCTEX, NLEX Connector, Cavitex, Calax, and CCLEX
sa may Cebu naman yan, ano, Mase and Chiki, ay gumagana pa rin yung biyaheng arangkada from March 27 to April 6, 2026. So hindi lang yan dyan sa alam natin na dito lang around Metro Manila, no. So lahat po nung minamanage po ng MPTC ay uubra po yung assistance na ginagawa po, yung biyaheng arangkada. Tama siya kanina, sabi niya, ang NLEX, ang sinasabi nila, from Wednesday afternoon hanggang Thursday afternoon tomorrow, talaga yung peak na kanilang in-expect. Ano? Na feeling ko affected because of yung crisis. Ano? So we'll see kung ano yung crisis mo, yung pinaka peak para sa taon na ito. Monday morning ay nakabantay din daw sila dyan. Yun naman yung pabalik nga ang mga tao. Pero sabi ng mga ibang ulat, yung iba nag-leave na ng Monday para hindi na sa kailangan magmadali pabalik dito. Oo. Na-anticipate na nila. So they will enjoy Sunday. No? Oo. Monday. So, Kadalasan naman yan, may paid leaves mga VL, vacation Correct, leaves. correct. So yun po ha, kung meron kayong kailangang assistance, 24/7 po yung customer service support via our hotline ng MPT, ano, yung pong 13500. 135,000. Okay. Ay, 100 ako ng 100. Oo nga. 135,000. Tapos, o kaya kung sa app naman, meron pong MPT Drive Hub app, ano, na pwede niyo po meron kayong makakausap doon by way of chat, ano. So, yun lang po ang kailangan niyo pong alamin para po, ano man ang mangyari, hindi mo inaasahan na pwedeng may mangyari sa mga, wag naman sana tragic, ano, pero yung masiraan or kaya ay... At least may tutulong. 24 hours po yan, customer service. 135,000. Nakakapanibago yung video ni Parang ni Francis kanina, Usually no? sa ganitong mga araw, alam natin na punuan na yan. Eh. Christmas lights na yan. Oo, eh. Diba kapag ganitong panahon? Pero talagang kanina, ay, umaandar. Correct, Oo, dun lang sa cash lane medyo nagkakaroon ng bahagyang traffic. Pero dun sa RFID, dire-diretso. Opposite naman sa in-expect doon bukas sa PTEX, di ba? O baka yung ibang bus hubs din, mga kapatid, dahil talagang tataas din talaga yung foot traffic. Kasi Yes. nga, instead na doon magdala ng sariling kotse, co-commute na lang. Mas Correct. makakatipid pa. So, nakita nyo kanina doon sa Finlash namin, importante ito this time dahil maraming bumili just in time dahil nga may crisis, yung electric vehicle, so yung hybrid, doon po sa hub na app na sinasabi namin kanina, doon yung makikita yung location kung saan kayo pwede mag-charge kung sakaling madiskarga yung inyong sasakyan. Oo, Okay? helpful yun Kailangan nyo malaman before pa kayo umalis ng bahay.